Piliin kung alin sa mga posisyon na ito ng pag-upo ang madalas mong gawin at ano ang ibig sabihin nito sa iyong pagkatao. Ang sagot ay nasa kabuuan ng video ito. Ang paraan ng pag-upo mo sa kasalukuyan ang magbubunyag ng lahat ng tungkol sa iyong pagkatao. Marami sa atin ang ginugugol ang karamihan sa ating mga araw sa pag-upo, kagaya na lamang ng mga trabahong nangangailangan na umupo ng mahabang oras, gaya ng mga nasa opisina, bangko o pati na mga drivers. Kahit na minsan ay aware tayo na ang pag-upo ng masyadong mahabang oras ay maaaring magkaroon ng ilang masamang epekto sa ating kalusugan at kagalingan. Kaya dapat kahit papano ay siguraduhin nating tumayo o maglakad-lakad ng 10 hanggang 20 minuto bawat oras. May ilang mga bagay tungkol sa pag-upo na kakaunti lang sa atin ang nakaka-realize. Ang ilang mga posisyon sa pag-upo ay maaaring maglagay ng isang agresibong vibes, habang ang iba ay nagpapakita sa mga tao na ikaw ay nakararamdam ng kawalan ng katiyakan o mahiyain. Sa palagay mo, alam mo ba ang sinasabi ng iyong posisyon ng pag-upo tungkol sa iyo? Kaya naman, atin nang simulan. Position number 1, cross-leg. Ang pag-upo ng naka-cross-leg sa sahig ay nagpapahiwatig na pakiramdam mo ikaw ay bukas at carefree. Ang pose na ito ng iyong mga tuhod ay naka-spread sa gilid ay nagpapakita na ikaw ay physical na bukas sa mga bagong ideya. Pati na din ang kakayahan mong umangkop upang umupo sa gantong paraan ay nagpapahiwatig na ikaw ay emotional flexible. Position number 2, tuwido diretso with good posture. Tulad ng maaari mong mahulaan ang pag-upo ng perpekto ay nangangahulugan na ikaw ay confident. Kung ito ang iyong pangkaraniwang postura habang nakaupo, nangangahulugang ikaw ay isang malakas at maaasahang tao. At ang lahat ay pumunta sa iyo kapag nangangailangan sila ng tulong o ginhawa. Ngunit kahit na ang lahat ng iyong mga pato ay nakuha na nakalinya, alam mo pa rin na kung paano magsaya at tamasahin ang maliliit na bagay sa buhay. Position number 3, pahilig o recline. Alam mo bang ang pasandal sa iyong mga braso ay maaring magpahiwatig na ikaw ay analytical? Ang pagkahilik sa likod ay nagbibigay daan sa iyo upang obserbahan ang isang sitwasyon nang hindi kumikilos dito. Nangangahulugan ito na nais mong kunin ang iyong nakikita, ngunit maingat ka bago makisali. Ipinapahiwatig din ito na ikaw ay isang taong mapagkonsidera at madalas na alam ang damdamin at emosyon ng ibang tao. Position number 4, magka-cross ang bukong-bukong or ankle cross. Ang pag-upo ng nakakrus ang mga bukong-bukong ay nangangahulugang ikaw ay pino at matikas, ngunit bukas at down to earth. Dahil ito ay medyo nakare-relax na posisyon ng mga cross ankles na may bahagyang nakabukas ang mga binti ay nagpapakita na komportable ka. Kung nakaupo ka ng nakakrus ang iyong bukong-bukong, ito ay parang panghari at tulad ng reyna. Kaya gagawin mo rin ang lahat ng taong nakapaligid sa iyo na maging confident din. Number 5, clutching armrest. Kung may posibilidad kang umupo ng mahigpit at gumamit ng mga armrest, nangangahulugang ito na sensitibo ka at laging may kamalayan sa iyong paligid. Ang mga armrests ay nagpapanatili sa iyo kapwa physical at emotional. Nagbibigay din sila ng ginhawa at seguridad. Ang paggamit ng iyong mga armrests ay madalas nangangahulugang ikaw ay isang matatag, saligan na tao na ang kaibigan at pamilya ay madalas nakasalalay sa iyo bilang kanilang emotional touchstone. Verse 6, arm cross or nakahalukip-kip ang mga braso. Ang pag-upo ng nakahalukip-kip ang iyong mga braso ay madalas na isang senyales ng lakas, pagtatanggol at kumpiyansa. Maaari din itong nangangahulugang nakakaramdam ka ng proteksyon dahil literal mong pinoprotektahan ang iyong katawan mula sa mundo gamit ng iyong mga braso. Ang mga taong madalas na nakahalukip-kip ang kanilang mga braso ay karaniwang maalalahanin, natural at napaka-analytical. Number 7, side saddle o patagilid. Ang pag-upo na ang tuhod ay nasa gilid ay madalas na nagpapahiwatig na ikaw ay isang delicate, mapagmalasakit na tao na may natural na sweetness. Ang posisyon na ito ay maaari ding nangangahulugang ikaw ay nakakaramdam ng kaunting kakirian sa katawan. Kung ang iyong tuhod at dibdib ay tumuturo patungo sa iyong potensyal na partner, ipinapakita mo na ikaw ay bukas at available. Position number 8, ang mga kamay na nakapatong sa kandungan.
Kung pinapanatili mo pa rin ang iyong mga kamay na nasa iyong kandungan, ito ay nagpapahiwatig na mahiyain ka at maalalahanin. Ang pagpapanatili ng iyong kamay sa iyong kandungan ay maaari ring gawin kang mukhang kalmado at collected. Ikaw ay mapagpakumbaba at hindi mapag-alinlangan at napakasensitibo sa damdamin ng ibang tao. Ikaw ay isang incredible, mahabagin at malumanay na tao. Position number 9, pag-upo ng nakaluhod or paluhod na upo. Sapagkat ang pagluhod ay hindi madaling posisyon sa pangkalahatan, ito ay nangangahulugang ikaw ay mapamilit at matulungin. Kadalasan ang mga taong gumugugol ng maraming oras sa pagluhod ay ang mga magulang at mga lola na naglalaro kasama ang kanilang mga anak. Isa kang natural na pinuno, mabilis pa sa iyong mga daliri sa paa at napakahusay sa paglutas ng problema. Ang pag-upo mismo sa gitna ng isang bench, sofa at o talahanayan ay nangangahulugan na lubos kang tiwala or confident. Ang mga tentative na tao ay nag-aalala tungkol sa kung saan sila uupo, ngunit ang mga confident na mga tao ay umuupo sa kahit saan nila gusto nang hindi nagdadalawang isip. Ikaw rin ay matapang at palakaibigan at madalas kang nakikipagkaibigan. Position number 11, pag-upo ng magkakross sa mga binti at inaalog-alog. Kung madalas ka nakaupo ng magkakross ang mga binti pagkatapos ay inaalog ang mga binti, nangangahulugang ito na ikaw ay isang organisado at napapanahong tao. Palagi kang inihahatid ang iyong mga pangako at lagi mong pinapanatili ang iyong ulo na mahinahon tungkol sa iyo, kahit na sa mga sandali ng kaguluhan. Ikaw rin ay incredibly detail-oriented. Dahil dito, madali mong mabasa ang mga tao at lagi kang nandoon para sa mga kaibigan na nangangailangan. Number 12, nakaupo na ang mga kamay ay nakatiklob sa kandungan. Ang mga taong nakaupo na may gawin ng nakatiklob ang mga kamay sa kandungan ay madalas na kalmado, mapayapa at mabait. Maaring hindi mo maisaalang-alang ang iyong sarili bilang isang paru-paro ng lipunan, ngunit ikaw ay isang kamangha-manghang conversationalist at isang matapat na kaibigan. Isa kang maingat at malumanay magsalita. Kapag nagsasalita ka, pinapakinggan at iginagalang ka. Number 13, ang mga kamay ay magkalakip sa kandungan. Kung madalas mong nakikitang magkalakip ang iyong mga kamay sa iyong kandungan, malamang na nangangahulugang ikaw ay isang madamdamin at emosyonal na tao. Mayroon kang isang mahirap na oras na naglalaman ng iyong passion sa buhay at dahil dito, ang mga tao ay naturally drawn to you. Ikaw ay warm at malambing at gustong-gusto mong patawarin ang mga tao at makaramdam ng mabuti. Position A. Ang mga taong nakaupong tulad nito ay napakamalikhain at karismatik. Sila ay may kusang loob at hindi masyadong iniisip ang tungkol sa kanilang mga desisyon. Maaari itong maging sanhi ng ilang mga problema sa ngayon at pagkatapos. Ngunit ang kanilang likas na kagandahan ay makatutulong sa kanila para makawala sa mahirap na sitwasyon. Itinuturing din ng mga taong ito ang buhay bilang isang pakikipagsapalaran at bukas sa mga bagong karanasan. Sikat din sila at madaling makagawa ng mga bagong kaibigan. Bagaman marami sa mga relationship na ito ay panandalian lamang. At kung ang position B naman ang iyong klase ng pag-upo, ang mga taong nakaupo sa posisyon naman na ito ay tunay na nangangarap. Mayroon silang isang mayamang imahinasyon at maaring ganap na mawala sa kanilang mga sarili sa isang pangarap. Sila ay lalong nakakaakit at madaling makipag-ugnay sa ibang tao. Ang mga ito rin ay napakahusay na tagapakinig at mayroong strong touch sa kanilang sariling damdamin. Kung ang napili mo naman ay position C, ito ang mga magulong tao na maraming problema na nakatuon at nakaupo rin. Ang kanilang isipan ay palaging gumagalaw at madalas silang magsalita bago isipin ang epekto ng kanilang mga salita. Madali silang nababagot at may short attention span. Labis silang nagliliwanag sa isang mabilis na kapaligiran na may maraming pampasigla. Sa mga ugnayan, maaari silang mabilis na mawalan ng interes at kailangan nila ng isang tao na kayang itulak ito pabalik. At kung position din naman ang klase ng iyong pag-upo, ito ay ang madalas na matalino ng mga tao na mahusay at makatwiran na nag-iisip. Ang mga ito ay maagap, malinis at maayos. Ang kanilang mga tahanan ay madalas na malinis at maayos at ang lahat ay nakaayos sa tamang pwesto.
Medyo masikreto rin sila at hindi mabilis na ibunyag ang lahat ng tungkol sa kanilang sarili. Gayunpaman, sila ay napakamatapat at hindi gusto ang chismis. Nananatiling kalmado sila sa bawat sitwasyon at hindi madaling mawala ang pananaw. So yan lamang po ang ating ilan sa mga sitting position or posture. Alin dyan ang madalas mong ginagawa kapag ikaw ay nakaupo? So paalala lamang, ito ay katuwaan lamang po. Kung ito man ay hindi tugma sa iyong pagkatao, ay okay lamang yon. Dati ang aking buhay ay kulang sa sigla. Gandang taglay ko ay hindi nila makita. Ngunit nang ikaw ay makilala, ang beauty ko lililingon na. So pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, gagandang buhay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging makulay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, gaganda ang buhay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging